Kamusta naman kamudira, mga kaabyanan, mga kauturan sa Ginoo, nagabalik kita liwat sa inyo tinion, kagkatahom sa aton discussan diri sa aton study of the Word sa Ephesians chapter 5. Ari na kita diri karon nagatuon na hanungod sa paggawi sa kaalam, walk in wisdom. Amo na nga aton nga gitun-an kahapon, and we have so many discussions about the realities of life, ang hanungod sa mga paandam ni Apostol Pablo in the later days sa sining mga tinion. Kag matuod gid man no kung kinahanglan gid naton nga magbalik sa pulong sa Ginoo kag amo ining mangin pundasyon sa aton kabuhi, especially sa mga leaders, mga pastors, mga workers, sa mga tinawag sa Ginoo, sa mga tumuluo nga dapat ang pundasyon naton ang iya gid nga pulong. Kay ti ari na kita karon sa tinion no nga daw sa pagkadamo na gid sang mga indi amo nga mga pagtudlo. Sabagay ti recently siguro nabasa niyo man sa Facebook ang isa sa mga bantog nga mga manugwali, matian mo na sa naklain-laing radio station sa YouTube nga ang iya nga pagtudlo daw awas no kay sila niya si Yahweh kag si El Elyon, hindi sila pareho. Si Yahweh ang natawag God of Darkness, kag si El Elyon amo na ang atong Jesucristo, the God of Peace and Light. Pero siguro nalipatan niya, or I don't know kung sino nag-influence sa iya, ang natawag naton ng mga philosophers man sang mga isang kalibutan, mga philosophers ang gikuhaan mo sang idea. Amo na isang problem no. Nakita nga mga teachers kon mag-awas ang atong pagtuon kag mas patihon naton ang mga ginatudlo sa mga philosophers rather than the Word of God. Di misikladong kabuhita kag maabot ang time matudlo ta matalang-talang kita kag matalang man ang aton ginatudloan, di ba? Kasubong bala sa pagtuon sa ning reform doctrine nga na talakay naton diri, naging kuha gid na sa teaching ni St. Augustine nga hindi man to gani makabig naton nga fundamental nga isa ka teacher kay ang nag-influence siya nga damo-damo more than 20 philosophers of his time, mga Greek philosophers. Naging kuhaan niya sa iya teaching kag isa lang niya si Apostle Paul nga makabig naton naging kuhaan niya man ang mga ginatudlo ni Apostle Pablo. That's why muna nga ginamo hasta subong gin-adapt ang mga doctrine. Damo naman sa mga pagtudlo sa mga philosophers nga ginakuhaan base sa kasubong sila nga i-accuse niya si Yahweh. Ang Yahweh nga ngalan nga daan tamaan niya kabalaan nga ngalan mo kag naghambalin na sang pagka-righteous sang Ginoo sang iya pagka-judge kag sang iya nga kaakig sa mga sala. That's why nga gin-accuse sining preacher nga isa siya ka killer no, murderer whatever. That is blasphemy. Nga kita mo ang word nga Yahweh nga ginkuha na sa isa ka word, Hebrew word nga actually hindi mo gani mabasa kay bangod wala bala sang natawag naton consonant or vowel sila sa English no, nga wala bala sang A or whatever. Hindi mo mabasa. Kay bangod nga hindi gusto sa mga Hudiyo nga submiton ina ngalan kay balaan. Siguro na misjudge siguro sining preacher nga ang Ginoo hindi lang Dios ang gugma kay kapawa. Dios man siya sang kadulom kag sang kaakig. Di amo na paramdam mo naton kay kun nga ang makita nimo ang anger and wrath kay bangod ang Dios nagakaakig gidya sa sala. Just one of the makabig naton mga nagakatabo sa ulim nga nadlaw ang natawag apostasy, ang pagbiya sa kamatuoran. Hindi lang ang pagbackslide kag pagluya kag pagbugnaw, kundi ang pagbiya sa madamo nga mga teachers nga na-influence ang filosofiya sa ning kalibutan. Kag amo na nga madamo sa nagatalang. So kasubo no. I hope nga ini nga preacher nakilala niyo man siguro, hindi ko na pangalan ini siya nga preacher. Let's pray for him. Kay nami man sa mga ginhambal niya nga mga iban nga bagay pero galing maabot ang tinion bla nga may miskla. Okay, that's why we need wisdom. Amo na ang natunan ta diri sa pagpadayon naton niya sa Ephesians chapter 5 verse 17. Nga natunan naton actually kung ibalik ko naton da sa naton sa nagligad that we should walk in wisdom. Amo na ang kalima nga walk no, not only that we should not walk like Gentiles, we should walk in truth, we should walk in love and in truth, in love, and then karon walk in wisdom. So ginhambal sa pulong sa Ginoo nga dapat mangayo kita kaalam nga naghalin sa iya kay bangod number 1 naton ang takasang nagligad nga adlaw nga ari kita na sa evil days no. And then dapat maintindihan naton ang will sang Ginoo. That's why kinahanglan naton kaalam nga langit non no. So na-emphasize naton dira nga ginhambal ni Apostol Pablo
be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Pamangkot, ano ang kabubuton sang Ginoo para sa imo? Kaya kada isa sa aton, ginagaan kita sang Ginoo sang mga gifts or talents in order nga magamit ta sa iya. So pamangkot, ginagamit bala naton ina. Anong gusto sang Ginoo sa aton kabuhi? That's why nabasa naton ang Romans chapter 12, sa naligad niya adlaw, verse 2, kag sa iya sining another translation to be clearer, nga kung gusto ta mabalaan ang tawag diri acceptable, proper, and pleasing will of God, ang himuon naton nga i-surrender naton ang kabuhi ta sa iya. Kag natawag mo lang nga i-renew naton ang aton mind. Kaya ti ari ning utok naton ang number 1 nga ginagamit man ni Satanas nga isudlan niya sang mga pagtudlo nga hindi amo, gina-influensya niya kita sa kabuhi sang iban nga tawo nga ginakabig nga daw maalam kag isa daw na kita daw nadala kita sa ilang mga pagpanudlo kag later on we do not have the wisdom to understand whether ini siya nga mga pagtudlo is proper, pleasing, and perfect nga kabuton sa Ginoo sa atong kabuhi. I believe ang dealing nato niya sa Ginoo kada isa sa aton, no, is very personal. Lain ang pagdeal sa Ginoo sa akon, lain man sa imo, pero paramdamon ta lang whether nga ang Ginoo na please, na lipay siya sa imo ginahimo, kag ginahimo mo ang ginapahimo sang Ginoo. Di ba pagsugod naton sa buku Ephesians, di ba naghambal si Apostol Pablo that we should walk worthy of our calling. Kung ano man yang aton pagkatinawag, hindi lang ka biya pastor, no, kung teacher, bisan diin kaya nagaobra, does it mean nga wala kaya gin tawag sang Ginoo? I believe bisan ka obra ka sa hospital bilang isa ka doctor or engineer, o kung maybe a seaman, kung di ka man, it is God's will for you to be there. Kaya basi masiling ka, basi hindi will sa Ginoo, ari ko dito, abo nang mabudlay sa aton kabuhi, kaysa arat ka sa lugar nga hindi gusto sang Ginoo para sa imo. Amo na gani nga kung di mo tunan ang ginhambal ni Pablo sa chapter 12 sang Romans. Ginhambal gid nga aton gid nga i-surrender sa Ginoong aton mga lawas. Kaya aton gid intindihon ang ginapahimo sa Ginoo sa aton, no? Kaya siyempre kung magalong ang aton influence sa palibot. For example, ang isa ko nakahimplo nga hatag permi, no? Nga sa imo balay ara ka sa sala, gatukar ang imo stereo, ang open ng imong internet, nagalantaw ka sa basketball for example, no, sa TV. So kagamuan din may nagtawag. Mag-istorya ka, hindi ka mo maghibati ay nga kay bangod kagamo sa imo palibot. Of course, the wisdom there is that it's either nga pamatyon mo anay o kung pahinayon ang TV, ang computer, ang speaker, and then you can talk, no? Kung tinahimo ko ya, once may mag-call sa ako niya, kung naglantaw mo ko niya basketball, no? Labi ni ko sa mga Olympics, yung mga basketball, gagwa ko ya sa balay. Kaya magkadto sa isa ka malinong nga lugar, kaya mag-istorya sa nagatawag sa akon. Ako mag-intindihan ay kami. Paano karon ka mo mag-intindihan ay sa nagatawag si imo kung nagasining kita na nakamuda kay kagamo sa palibot? I mean, it's just an example. If God is talking to us, hindi ta pwede ka istorya sa Ginoo sa magamo nga lugar kay hindi ta kabati kung ano ang ginapahimo sa Ginoo, no? So kung magamo nga atong kabuhi, no, we are being influenced by so many things. Arat ta sa aton Facebook kung anong ginapamatian naton anong mga ginabasa naton galantaw kita sa mga nabalang mga palagwaon sa TV, whether it's a movie or sports or whatever. Hindi ka maka-entertain, kag maka-intindi sa istorya, sa ginaistorya mo. I believe that's the same. That's why kinahanglan gid anay nga buhian mo na tanan, no? And you talk to God alone. Listen to Him and ask Him a question. Lord, what is your will for my life? Amo blang hambal ni Apostol Pablo sang nagsugataay sila sang Ginoo dito sa road to Damascus. Di ba isa sang ginhambal niya, Lord, what do you want me to do? Okay? Nami na nga question. Kag dapat question ina sang every believer every day. Mas lang kita, Lord, ano ang gusto mo nga himuon ko para sa imo? Okay lang ning ginahimo ko subong? Lang tawab la. Anong ginahimo mo? Kag pamangkoton mo Ginoo, Lord, approve ka man lang sini. Kung ara ka sa imo yang bisyo sa ginahimo nimo nga sala, I'm sure masabat ang ito sa imo nga hindi ko na gusto. So, are you willing to follow the will of God?
amo ginang gusto sa Ginoo sa aton no? Nga isundon naton ang natawag diri acceptable and perfect will of God. Kinahanglan i-change ang aton mind, renew your mind so that you will know what is that good or proper, acceptable, and perfect will of God. Because you will never understand the will of God if your life is so noisy and busy entertaining the world. Amo na. Okay? So ikatatlo dira nga reason kung nga ang kinahanglan nato ng wisdom. Because we need the Holy Spirit to control our lives. Kay kita nga daan uncontrollable kita. That's why ni Pablo dira sa verse 18 to continue with Ephesians chapter 5, no? And be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Spirit. Nga agin intraya da ang wine. Don't be drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. In other words, don't be influenced and be controlled with wine and be drunk. Rather, let the Holy Spirit control your life. Bago kita magbasa sa advice ni King Solomon, actually yung ginamin ni Apostol Pablo diri nga, do not drink with wine because nakita ya guro nga amuinhi ang isa sa mga butang nga naga-kontrolar sang kabuhi sang madamo nga mga tawo, no? The spirit of wine. Di ba nakisama sila nga iban nga ti ara lang igo man pastor nga nagainom ko ti sa bagay no sa amon simbahan damo gid perming sila nga si pastor kada magwali niya mahilabtan niya gid ng party sa drinking wine. Well, because King Solomon, no, even King Solomon will give you a warning about that later on. Pero ang pamangkontra, ano nga espiritu ang dapat niya mag-influence sa aton life? Kay dapat may mag-control gid sa aton It's either nga kita ma-control sang life ta, kasi bagay no, ang part sang alcoholic beverage kay ginagamit gyud man sa madamo nga mga tao, especially sa mga lalaki nga para kunong nga mag-isog, no. Abi ko may gusto sabi nga himuon nga doon di sa kahambal, mainom na sa anay para nga ang espiritu niya panginit da. Kag later on maistorya siya o kung himuon niya kag magresulta kaysa sa ginamo kag basi ko may mapatay pa siya. That's why hindi mayo kung ang wine ang mag-influence sa imong kabuhi because honestly we will all admit no, once the spirit of wine amo ni ka-control sa kabuhi ta, wrong decision pero may ginahimo di ba? Tuod nga nag-isog lang ta, pero actually ang aton nga mga decisions sa sina nga bagay bangod sang wine naga-turn into something bad, di ba? So amo nang reason ko nga ang tumulo hindi dapat magpahubog. Kaya ginambali diri mo, do not be drunk with wine wherein is excess. Sobra nga inom. And even in some countries, sa mga Christians, is acceptable ang mag-drink sang wine, no, in a small amount. Galing sa aton nga Pinoy, kung makita na for example, ang mga leaders, ang mga Christians nga nag-inom, himuon lang na yung rason. Even though, being for good reason, no, nga nag-inom ikaw sang wine, di ko makita, kasi pastor gani inom. Ni pastor one shot, imo ya isa kakaha. Daw hindi amo. That's why in order to be cleared on that, amo na hambal ni Apostol Pablo, kung mastumble man lang ang ang akon utod sa akon ginakaon, ginainom, I would rather not eat and drink. Samtang ari ako sa kalibutan for the sake of my brothers nga mag-stumble. Pero ang advice sa Apostol Pablo did that instead we will be influenced by wine or other spirit. Hindi mo lang guro ang spirit of wine, no? Ang spirit ay bisang mga kalaot ra kung anong espiritu nga naghaling kay Satanas nga nag-influence mo kabuhi. Hindi amoy nang dapat makontrolar sa atong kabuhi. So maybe one of the questions we would answer is, what controls your life? Number one is that you cannot control your life. Kita yung nga tao, human being, hindi kita ito yung makontrol ang kabuhi ta. Even ano ta kakaalam, kaya kung may mga temptasyon, mahimugid yan nga pauyon kita yapon sa mga temptasyon that we think will make us better, di ba? Ang pulong sang Ginoo sa pasopol nga tudlo yan nahanungod sang role sang balaan nga espiritu sa atong kabuhi. Di ba lang balaan nga espiritu, ang promise ng Ginoo nga ipadala niya ang comforter dira sa John chapter 16, no?
Mas niya, it's better nga I will go away because if I do not go away, I cannot send you the Holy Spirit, which is your comforter. Amo ni siya ang comfort sa inyo, sa tion sa inyong kasubo. Amo ni siya maghatag sa inyo sa kaalam in the times na nagatudlo ka mo. He will be your teacher and He will be testifying about me. Amo ni siya ang convictor, ang balaang espiritu, nabal ni Lord Jesus Christ, because when He comes, He will convince the world of sin, of judgment. Di ba? And of righteousness. Ang balaan ng Espiritu, amo na iya obraan without the Holy Spirit. Kita nga mga tumulo, we cannot function very well. Isa inasang truth nga dapat naton nga akseptahon bilang tumulo. We cannot do this, the ministry, and living a Christian life. Hindi nato ni mahimo without the power of the Holy Spirit. Kung basawan mo ang Galatians chapter 5, verse 19 to 22, makita mo dira ang contrast sang works of the flesh and the fruit of the Spirit. So kung imo lang tawon yung works of the flesh, Galatians 5 verse 19, ang tanan dira nga ginahimo sang aton unod, sa aton pagkatao, all of these are not acceptable to God. Amo ni ang nagadala sa aton sang kalaot, ang tanan naton nga mga ginahimo nga not acceptable to Him. Sexual immorality, covetousness, anger, no, di ba taranda, wrath, amo na ya ang normal o natural nga gawi sa tao. So kung wala sang balaan nga espiritu, hindi magwa sa aton ining tawag naton nga character of love, joy, peace, long-suffering, patience, meekness. Against us there's no law. There would be no fruit of the Spirit in us. Kay ang espiritu, ang balaan nga espiritu, kung aton siyang i-allow sa aton kabuhi, amo ni siya makakontrola sa kabuhi ta. Amo na ang balay Apostol Pablo, do not walk in the flesh, but walk in the Spirit. Di ba? Lagi na sa Galatians chapter 5, nga sa atong kabuhi, may duha nga nagabutungay, the flesh and the Spirit. Amo ni gusto igihimuon sang aton nga flesh, which is actually the works of the flesh in Galatians 5:19. Kag amo ni gusto sa balang nga espiritu nga ma-produce atong kabuhi. So nag-aaway ni sila nga duha, and we cannot do, sila ni Pablo, we cannot do the things that we would. So, kinanglan naman ng wisdom sa atong kabuhi kung sino ang papungkuon naton sa trono sang aton kabuhi. It's either nga ang aton self, ang imo nga gusto, which is being influenced by Satan and by influenced by worldly doctrines and principles, or surrender mo ang kabuhi mo sa Ginoo and let the Lord, mas lingga Lord, ikaw ang mag-drive sa akong kabuhi. Ihatag mo manibila sa Ginoo and just sit back, di ba? Kaya gusto kita gyang ma-drive sa atong kabuhi to to the point nga we destroy our lives. So don't be influenced by the wine or other spirits nga kung ano nadang gaso sa kabuhi mo. Rather, let the Holy Spirit control your life. Here's the advice from King Solomon about wine, kung ano ini ang iyang mahimo sa kabuhi sa katao. Sa Proverbs 20 verse 1, mo nang ginsulat ni Pablo sa Book of Proverbs. We know nga si King Solomon ang nagsulat sini, or maybe nag-compile sini. Sila niya, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. So ginhambal ni Apostol Pablo sa mga tumulo nga hindi gid maalam ang tao nga gapahubog. Di ko tuod man gid. I mean, kawalo naman ta nga kung dira may ibutang ang imo yang kaisog o kung maayo nga pangunahuna kung mag-inom ka, no, kag magpahubog. Sila ni Apostol Pablo, you will be deceived by that because those who are drinking wine will not be wise. Kita nga mga tao nga hipuson kung mahubog, nagabinastos na, di ba? Hindi na mo ang iyang paghatag sang advice. Tuod isog siya, kag makahambal siya, pero daw hindi na mo. And then King Solomon said in verse Proverbs 23 verse 30 to 35, they that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine, look not thou upon the wine when it is red, when it giveth his colors in the cup, when it move itself aright. At the last, it biteth like a serpent and stingeth like an adder. So hindi sila nga magtulok sa wine, especially when it is red. Kay
sa katapusan nga bahin sina pagkadton ka kasubong sang snake. Verse 33, thine eyes shall behold strange women, and thine heart shall utter perverse things. Verse 33, ang imo mata maka-behold, lain ang gagwa sa imo panulukan, mga strange women, kag ang imo tagipusoon, maghambal sang mga butang nga indi amo. Perverse things. Verse 34, yea, thou shalt be as he that lieth down in the midst of the sea, or as he that lieth upon the top of a mast. Kita mo kon, hubog ka si, way kabalo kon di katupad, no? Nagapautaw-utaw sa baybayon. And then later on siya, verse 35, they have stricken me, shalt thou say, and I was not sick. They have beaten me, and I felt it not. When I shall awake, I will seek it yet again. So, way kabalo kon, no? Tabo sa imo kung mahubog ka. Kung ginlampusan ka, o kung daway lang na, pero pagkabugtaw mo, nagsakit ang imo ulo, kag gusto mo na liwaton. Okay? So, amo na ang isa ka reason, no? Nga kung, I want you to take on that. Proverbs from King Solomon. Di siya kaagi man sa sining mga bagay mo. Kung nga nag-advise si King Solomon, kaya because na-experience na. Sa bagay ito na, no? Kaya ang experience nila is the best teacher. Kaya tikunway mo na ito maagyan, ti gahambal ka lang buhod na sa nabasahan mo pero laingid ako nagyan mo no? Kay madamo sa mga Kristiyanon, mga pastors nga magka-testify kay ila kabuhi, ang aton kabuhi. Amo man na sa una. So ibig si Pablo nagasiling siya nga sa una amo nang kabuhi nyo. You live like the Gentiles. And yet now that Christ has changed your life, do not live as Gentiles anymore. Bayaan nyo na mga bisyon nyo because you know yourselves, kabalo ka mo. Nga ining ginhimo nyo, not only that it's not acceptable to God, kundi nga sila niya, wala gito naghatag sang pagkamayo sa inyo. Di bisan no pa yung rason nimo, wala gid sang kayuhan nga mahatag ang wine, kay bangod nga medically speaking, wine or alcohol is not friendly to our health. Madamo sang butang nga hindi friendly sa atong health. So hindi mo lang gani parte sa wine sa kalanon, di ba? That's why madamo sa mga ginadili sa aton. Kaya kisa ang problema, kay untatan tala na kaon kung daw tagumatayon na ta. Kag mas mamati kita sa doktor sang sa pastor. Di ba? That's why may isa katumuloon, no? Napatay siya kay niuntat sa simba kay hinga permila ko da igo kay Pastor Pete. So siling siya bata niya, pastor, nahambal akong tatay. Bago siya namatay, siling niya, mayaw kita na isuna ko namati lang ko kay Pastor Pete mo. Kay tani, wala ko napatay temprano. Kasi, ang effect sang wine sa iya, no? Mixed wine, ganyan hambal na Pastor Pablo, nagkalain-lain nga mga alak, no? Verse 30, they that tarry long at the wine, they that go to seek mixed wine, ginamisikula bala, kung ang imisikula mo da, hindi ginaya maghatag sang maayo sa imong lawas. Pero ulihin ang tanan, no? So amo na nga samtang may kaalam kita ginhatag sang Ginoo, there are things nga kita man lang magka-decide. Kung pilion ta nga magpati sa Ginoo o kung hindi, because later on you will say, mayo patari ko na mati ko. Pero mawala permi na silang usibahan nga, ako yung katudlo lang kuya, no? Hindi ko mamilit sa imo kay because you will be the one to make decisions of what you would do sa imo kabuhi. Bisan ang Ginoo mo man, di man magpilit ang Ginoo sa imo, hindi man na pag-uyatan ulo mo, lubagon pa sa piyag to decide this. Ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, for me, for many, many years, nga wala kaya ginapilit, no? Ako wala ko yung kapabilit sa tao, but I just speak what is in the Word of God. It is your decision to decide for your own good and for the glory of God. Apa mangkot nga masling kita nga ang Ginoo may mga bagay nga ginaindian sa aton. Nga may mga laws siya nga ginahatag. It's because God want to protect us. And later on, but sometimes it's too late, mapasalamat ka pero tapos na. There's no more time. Kasi mga bisang kaluwasan, when we go back to understand about our salvation, kung mapatay ka, din ka makadto, later on, kung mapatay ka, ato ka sa impyerno, dumamugid na bautahan ni isang una, kung namati lang ko sa Word of God, yung tuuhan ko lang siya, tani wala ko sa siningang lugar. Imagine abla ang regret mo for all eternity. You will be regretting not just in 1 hour, but for all eternity.
Ang mga tao nga magkadto sa impyerno, ay grabe. Not only that they're suffering from the fire, from the flame, they were also suffering from being alone because why ka na to friend? Kag being, I don't know, hindi ma-explain, unimaginable. Amo na abyan, no, ang magkadto sa impyerno, I just could not imagine. Amo ang reason kung nagkari si Kristo kag namatay para sa imo kasalanan ka nag-suffer sang mala impyerno nga suffering is because He do not want you to be in hell. So tianon lang karon kay wala ka man namati. You do not have the wisdom actually to listen to God. And then number 4, dira, kung aginala nato ng wisdom, because, we are being encouraged to spend time with other believers, encouraging one another and edifying one another. I believe this is actually the duty sa mga tumuluo. No? Why do we have worship service? Why do we have fellowship? Why do we have prayer meeting? Kaya bisa sa Apostol Pablo, nag-advise sa believer not only on Monday or Sunday or Wednesday, but every day. Especially naging karon mas tabla sa social media because you can encourage your brothers wherever they are. Bangod sang, Messenger, Facebook. Pero tiko na butang mo daya something which is negative. How could you help others? Siling ito sa verse 19, Psalm chapter 5. Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. It means to encourage one another in psalms and hymns, spiritual songs, and fellowship with one another. And there's an advice here that you should be wise in your choice of friends and company. Be careful with the influence of wrong people. Kaya may choice man mo. So actually, ang reason ko nga ang establish ni Lord Jesus Christ ang iya church. Kay iban masiling nga, kuya, bisan why church yung makasurvive ko? Well, I guess you can survive alone kung amo na mo yung character, no? You want to be alone. Pero ang reason kung nga establish ang iya church is because you are important to other people. Especially sa local body ni Lord Jesus Christ. Sa bagay ang mga advice ni Apostol Pablo dira is to edify one another. The word edify means to build up one another. So isa sang purpose ang Ginoo sa aton ng mga tumuluo and I believe effectively sa local church kung wala ka sang family o believers nga makabulig sa imo, no? To build up your personality, your faith in the Lord, your walk in the Lord. Importante na mo. Tigaling kung maiayahon kaya nga Kristohanon, kag dapat madula man na sa aton, no? Later on, as we grow in Christ, hindi na kita mangin selfish, kay kontra man na sang Ginoo ang mga dalok-dalok mo, di ba? Butang balon nga, ginluwas kita sang Ginoo, also for other people. In fact, the gifts that He has given us, according to Peter, nga ginhatag iya sa aton ini mga spiritual gifts in order nga maka-minister kita sa iban nga mga tumuluo. So when you look at it, no, like ginagamit ni Pablo ang natawag naton nga example of the body, ning local body ni Christ nga example niya ang aton lawas mismo, ang aton nga kada isa sa aton may lawas halin sa ulo, mata, ilong, and all of this nga butang sang Ginoo sa aton, nga gingamit ni Paul nga illustration dira sa I believe 1 Corinthians chapter 12, mao ginambalya ang mga different calling, different gifts for the purpose of building your body. O siya po nga may bata, may ilong, may mata, because that's not only for the mouth. God has not given us the mouth only for the sake of the mouth. You think so? So istadahan tablang aton nga lawas, no? Ay kung maiyaihon ang kada parte sang aton lawas. Kumanambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 12. Okay? Kung hindi kaya maghatag sang consideration, ang baba hindi maghatag consideration sa mata, sa ilong. Ang kamot hindi maghatag consideration sa tiil. Kung ang aton tanan nga mga parts ng body hindi na mag-cooperate, ti anong guwa sang lawas ta? Hindi kita ka-function. Di ba? Amo na nga kung hindi na pagtiparahon ng aton lawas, kung ginapabayaan ta lang ang aton kamot, no? Kag ang aton baba, sang aton ginasulod sa aton baba kag ginakaon, kag kung di ta gina-expose ang aton lawas, mag-abot ang time nga magbalatian ta, hindi man lang ang tinai ang magreklamo o kung, di ba? Especially kung tapikan ka sang cancer, di magalatom ina sa bilog mga lawas and later on, matapos ay mo kabuhi. So by that illustration na ginamit ni Apostol Pablo, it's part of the body is important to the other.
inaya sa aton lawas, no? Importante gid. That's why we need the wisdom actually that comes from God nga mag-alam kita kung paano naton ginagamit ang aton man nga kabuhi para sa iban. I am praying sa naton no, sa nga time nga mangin encouragement man sa aton tanan, especially as we stop right now kag mag-meditate sining mga natawag naton importante mga butang sa kabuhi ta. It's my prayer nga you continue studying the book of Ephesians. Basahon mo na, no? Maybe you can review that through this guide nga ginhatag ko sa inyo. In order for us to grow and become strong, kag ang hindi lang ang aton kaugalingon ang importante, and also for the sake of other believers that we can encourage them, not to put them down. So why do we need wisdom from God? Because actually we're living in the last days. We are living in hard times. And it's important that we understand sa iya will sa itong kabuhi. It's important that the Holy Spirit will be the one controlling us. And it's important to understand that other believers needs us. Amen? Balikan natin ni tub-tub sa was. Laso naman nga tinion sa aton nga pagbalik diri sa aton book study. God bless you.